farmer, nakaka-recover na siya. Ayan, naglabas na po ng bulaklak. Po yung mga papaya natin. Kaya lang, bakit nagkaroon ng sira-sira? Ayan, ano bang ibon? Meron pa tayong masisimot. Ayan, mga nakasako. Tinipid pa nito. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, nahulog yung ating Cattleya. Hindi ko pa naayos. Nahulog si Cattleya. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw masyado. Ayan o. Tinitingnan ko po. Basa. Dahil umulan po kahapon. Ay, kagabi. Gabing-gabi na. Umulan pa. Tapos itong ating dancing lady. Ayan mga farmer, nakaka-recover na siya. Ayan, naglabas na po ng bulaklak. Meron pa yan. Ayan o. Ayan, naglalabasan na. So, nagre-recover na po siya. Ito naman yung bago nating Cattleya. Yan, ito hindi ko pa naisasabit. Binili ni Bebe. At ayan na, basa naman sila. Farmer, mamayang hapon na ako magdidilig. Wala pa kayong bulaklak. Ang pagpabulaklak daw pula 10-10-30 ginagamit na fertilizer. Yan, 10-10-30. Wala, nagpapasukan pa lang po sila ating mga workers. Uy, may ano na, may spike. Ayan mga ka-farmer, may bulaklak tayong palabas. Very good, thank you. Thank you. Iba talaga yung malaki na nabili mo. Ito 450 ko nabili, pero parang maliit pa. Tapos lalabas na lang yung mga spike na yan mga farmer, kasi mulaklak din naman ulit sila. Yan. Basta importante, alagang magnolia lang ang mga natin. Ito na yung ating mga rhino ba, ringko ba tawag nito, ringko. Ayan, may mga ID naman yan. So ayan naglalabas na po ng, kakatuwa kasi pag pakita. Uy, bakit ayaw, tingnan nyo. May mga na siya, bagong ugat. Kaya nakakatuwa kasi ibig sabihin masaya sila, diba? Ayan mga farmer, bago tayo pumunta sa ating gulayan, yung ating hindi ko pa naaayos, pero ang ganda ng bulaklak. Magkaiba po yan, tingnan nyo. Diba? Kaya lang, di ko maintindihan bakit ang dami pong orchids, puro halos may touch of violet ang mga bulaklak. Talagang kahit anong marami po talaga ang touch of violet. Kaya ang aking mga bulaklak ay halos puro violet. Sabi ni Bebe, puro violet naman ang binili mo. So, ito yung mga bago. Ito yung nadali ng sobrang init mga farmer, pero tingnan natin nakakapag-recover tayo. Tapos ito, tingnan natin kung makakapagpa suhi tayo ng bagong dendro. Pagka ganyan ay maganda, 'di ba? Tingnan nyo, bihira lang naman yung ito puti. So pag nakakita ako ng puti, ayan ito maganda, puti. Ito mo, violet na naman. Ayun, ito, tingnan nyo, iba naman to. Ayan, iba yan, iba din to. Ang dating dito, ganun na naman, iba rin, di ba? So ayun, yung mga mabolo natin nagbubunga na mga ka-farmer. Yan, dami na pong bunga ang mabolo, dami. Hitik na naman po ito pagka yan. Tapos kahapon pala nakapagtanim na ako ng onion leeks, spring onions o dahon ng sibuyas. At dami ng hinog. Ang mahal ng sili ngayon, 400 ang kilo sa bayan. Nakapag na po ako ng sibuyas tanim. Dito naglaro sila Shadow kahapon, nakulok ko mga asong yan. Ganda-ganda ng talbos. So dito sa may lilim,
Ang buto pala nun ay maliliit lang na parang uling, kulay itim. So nakatatlong pack tayo. Tapos ito, radish, Korean radish. Ginanyan ko na. Ayan, kita nyo. Kasi ina-analyze ko lang. Actually, yung pagtatanim ko, ina-analyze ko lang naman po yung magiging growth nung tinanim natin. Kaya ako ginanyan kasi pag tubo niya, isasara ko na para hindi na po mabali yung mga tangkay. So ito ganun din. Ayan, ito spring onion din to. Ito bok choy, bagong buto. Hindi ko po alam kung sana mapatubo natin. Si mama pala nanghihingi daw ng gulay. Ayan, ito radish natin, mukhang may laman naman kahit pa paano. Ayan, tapos ito na naman yung kangkong natin na bago. Tingnan nyo naman, ang bilis pang harvest na naman to. Ilang araw lang kung talagang harvestin na naman to. Ito yung ating mustasa na napakalalapad. Pinakain na po ito ng uod. Tingnan nyo, talagang hindi ko na kasi pinaspray kasi sabi ko kakainin na. Ayaw naman nila kumuha, mga tamad sila kumuha. Wala to, papakain ko na lang ito sa tingnan nyo po, 'di ba? Ganyan po katindi yung mga uod na kalaban natin. Ito yung bago na namang tanim nating kangkong. Ang bilis, 'di ba? Ayan. Bok choy natin na tinanim dito, ayaw talaga tumubo. Puro damo ang tumubo. May ilan-ilan ito. Pero hindi ko po alam kung anong klase naluluma ako sa bok choy Okay lang yan. Okay lang. Laki ng mga ito. Kailangan na ito ma-harvest. Ha-harvest tayo para kay Mudra. Tayong plastic. Ang bilis Kaya lang, tingnan nyo. Ayan, buhay. Tingnan nyo mga farmer. Wisit ka. Wisit ka. Kala niya makakalusot siya, Sarap mag-ikot-ikot pagka ganitong oras. Kaya lang Sabado Linggo wala naman pasok, busy naman tayo sa kainan. Sarap sana mag garden ng ganito. Pag may pasok naman po, tayo naman ay maghahatid. Nakakauwi ako mga 9 o'clock, 9:30. So wala na rin time gaano. Kaya hapon minsan. At hopefully pagka hindi ganoon kainit, 'di ba? Pagka mainit po mahirap. Yan bakas muna ako para makapag-vlog naman tayo dito mga farm. Ang ganda na po ng mga papaya natin dito. At inaabot naman pala ng sunlight. Kaya ayun lang, yung doon sa dulo medyo siya. Pero ito ang ganda. So far wala pa na po tayo nakikitang may sakit na. Sana tuloy-tuloy na po Yung doon wala naman na. Sana wala na pong magkasakit. Dahil yan, inaano ko, talagang kinakal ko para naman wala na pong mahawa. So far so good. Ayan ganda. May pabulaklak na. Tayo po ay mag-aabono na naman ng triple 14 with 0060 para tuloy-tuloy po ang pagbunga at lumaki. So ito yung mga kangkong natin, nag-harvest na po ako. Naandun nakalatag 11 pieces. Tapos itong ating mustasa, ayan, naglalakihan na rin. Ayan ang bilis. Ay talaga naman, sarap magtanim-tanim pala mga farmer ng ganito. So bakit ngayon ko lang naisipan? Sa bagay, ngayon mo lang talaga pala maiisip dahil ngayon lang tayo na-flat pala ito mga farmer. Yun, ngayon ko lang pala naisip dahil ngayon lang naman talaga ito naayos pala. Ayan So doon tayo, wala na kasi talagang mataniman So
Ayun naman pala yun. O nga no, ngayon lang talaga pala naayos pala tong ano. So itong itong plat na to pang Sabado Linggo na naman to. Ay ano, itong kangkong na to. Ayan isang plat na kangkong na to. Sabado Linggo pwede na to. Lalagyan natin ng fish amino yan. Wala pa namang masyadong nangaasungot, kaya goods pa tayo. All goods. Yung onion leeks pala, makapag-research tayo mga ka-farmer. Pinapanood ko yung mayroong nagsabi 3 months, mayroong man nagsabi 45 days. So malalaman natin, sana makapagpatubo tayo. Yung iba rin na-replant nila, pero ako hayaan na lang natin dyan. Tingnan natin kung kaya yung init ng Pampanga. Gumaganda yung mga kalamansi natin. Tuloy-tuloy po yung pagyabong nila. Silipin ko lang yung mga tilapia at ako'y magpapakain ulit habang wala pang mga customers. Meron na naman daw karera ng ng ibon. Gusto ko daw magpa-training, Tarlac yata. Hirap kasi pagka walang training yung ibon mo, baka mawala lang. Maganda sana yung mo na rin bago mo isali, pakawalan mo na sa ibang lugar. Ayan, dito tayo dadaan sa kabila mga ka-farmer. Turo ko lang po sa inyo yung kinikwento kong sili. Sayang kasi pa naman ako, tuwang-tuwa ako dahil sabi ko wow, nakapagpaano tayo ng siling ganito bird's eye. Kaya lang, ay saan ba? Ito yung kinakain ko dati na akala nyo napakaanghang at tibay ko sa anghang mga farmer. Ito talaga halimaw. Ito yung Diablo. Yan, ito yung Diablo. Grabe, kahit si Jomar ayaw nito. Napakaanghang naman kasi nito. Yan, pang talbos din po yan, pang tinola. Yan. Pero ito, tignan nyo. Walang kaanghang-anghang. Peke. So sa ayon, dito na tayo. Nag-ikot-ikot. Talong meron na po tayo. So ito na lang hindi natin napapatrabaho, pero sabi ko nga wag na muna. Malaki-laki din yan. May bunga na po yung mga papaya natin. Kaya lang, bakit nagkaroon ng sira-sira yan? Ano bang ibon? Magfe-fertilizer na naman tayo dahil marami na po ang nagbubunga. Ayan, papaya, kakain na aking mga kalapati. Pinakain ko na para mamaya ako hindi na ako magpapakain. So ayan, itong buwisit na ito, kabila ka. Ayan, so yung talbos natin, ganda. May mga talong na nakukuha. Kamote nating pula, ayan na, pakapal na. Pwede nang harbisan yan. Ayan mataba din naman. Pero mas mataba po yung naando sa kabila na puti. Puti pero green. Puti tawag nila. Ay, sili manghang. Ayan. Marami pong lapnos. Yun yung sakit niya, lapnos. So, yung iba, ito pa yung mga binunot natin. Nare-replant natin ng bago. Ngayon, masukal na naman. Ano kaya isprehan na lang natin ito ng pangdamo? Bagay si Kongkong. At least may inaano-ano siya. Mukhang etong maliit may tama. Tingnan niya. Una sobrahan sa tubig yan. Obserbahan natin yan. Parang nasa lupa ngayon yung virus. Kasi naandyan yung mga may sakit. Ninipat namin dyan. Dito marami na pong may bunga ang talong. Ayun kailangan mag-spray dahil maraming kalaban. As in marami. Dito na tayo dumaan. Ay, tingnan nyo. Dami hindi na naasikaso. So kailangan yan. Uod ang kalaban. Leaf miners. Ayan, kita nyo.
Nakita niya man kaagad na may kalaban eh. Leaf miners yan. Pero meron din tayong kalaban na borer. Ayan. Hindi naman nawawala sa talong ang borer, mga farmer. Shoot. Fruit and shoot borer. Ayan yung itlog niya. Naging uod na. Dami. Basta't may ganito, matik yan. Nasaan na? Tinusok na. May tusok ayun uod na rin. Uod na rin. Ay, nag-i-spray tayo dito. Tama-tama. Monday. Tirahin natin to. Ako natitira. Ayan. Pero yung sili natin, napakaraming bunga. Tingnan nga natin tong. Ito pala, meron pang tayong Carabao manure. Ayan. Meron pa. Ito, mga lilinisin natin to. Ano pa ba? Teka, yung trinim natin na langka dito. Bagay, tapos na po yung bungahan. Kaya, di ko alam kung... Bagay, langka naman. Halos all year naman po yan. So, nagsupang siya. Wala naman pong nilabas na bulaklak. Ayan. Pero napanood ko, sabi pag gaganyan, ayan, bunga na po yan lalabas. Malay natin, tingnan natin, baka nagdahon lang ng konti tapos bulaklak. Pero wala. Ayan. So ayan po. Parang para siyang aviart din. Natin yung Carabao manure doon. At ako'y na-addict sa Carabao manure. Ternim na pala ni Kongkong to. Kasi sabi ko, manguha na tayo ng manguha. Maganda nga yung umuulan kasi pag nababasa siya, ang bilis pong nabubulok nung Carabao manure. Ay, marami pa pala. Ang dami pa. Meron pa tayong masisimot. Ayun, mga nakasako. Tinipid pa ni Kongkong. Dami pa naman pala. Sayang. Sabi ko ubusin na kasi kukuha na lang tayo next week ako. Pwede natin ding itambak dito. Ito na yung Poso Negro natin. Tingnan nyo puno na ng tubig. Daming palaka. Palaka farming, pinag-aaralan ko. Parang wala dito sa Pilipinas. Maganda sana may seminar kang ma-attendan, di ba? May magtuturo sa iyo. Pero kung experience mahirap kasi, o kaya yung tingin-tingin ka lang sa YouTube, mahirap. Di ba yung pagbibreed, tingnan na lang natin kung anong pwedeng gawin dito. Pero ito, laki ng taniman natin dito. Kasi yung sasakyan dito lang naman dadaan. Dito na lang naman dadaan yan pag Tapos ito, lalagyan na natin yan ng mga lilinisin natin to. Tataniman natin ng mga gulay na pwedeng pang Tapos yun, plat. Pag naayos na po yan lahat, plat na yung ilalagay natin dyan. Mga sibuyas po ang inaano ko ngayon. Pag nag-click yung sibuyas natin, dahon ng sibuyas, tatambakan natin to ng mahaba na puro kasi kung 3 months, sabihin mo na kung 3 months talaga, kailangan mo ng maraming plat para umikot, diba? 3 so week, sabihin mo ng 1 week 1 plat, sabihin mo na isang linggo isang plat. 3 times 6 4 times 3 12 plots ang kailangan mo. Tama. 12 to 14 sabihin mo na. Pag December kailangan ng mas marami. Ay, wala nata tayong customer. Hindi, meron yan. Meron naman pong mga naka-reserve. So ayan po, yan lang ang ikot natin ngayon. Baka hindi na tayo makapag-vlog mamaya at pagod na.
So yan, marami pong salamat at magandang buhay. Back to lechonan na.